place here on earth is not a country, but it is in the hand of God. Okay? Yan ang safest place dito sa mundo. Yung nandyan ka sa kamay ng Panginoon. Di ba? Amen? Salamat sa Diyos. Salamat sa napakagandang awitin. Tayo tumayo mga kapatid, nalita sa read the Word of God. Open the Bible, open your Bible. Dito na tayo sa ating main sermon for today. Open your Bible in the book of Matthew chapter 16. At sa verse Matthew chapter 16 at sa verse 21 until 28. Mga kapatid, salita nating basahin ito. Uunahan ko sa 21 and then pagdating sa 28, sabay-sabay po nating basahin. Amen ho ba? Amen. Alright. Umpisahan ko. At this point of time, Jesus predicts, or Jesus, he's not predicting. Anyway, I'm going to explain. He's dead the first time. Verse 21, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Verse 22. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. In verse 23, but he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou sufferest not the things that be of God, but those that be of men. Then said Jesus unto the disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Verse 25, For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For What is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Verse 27, For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works altogether. Verily I say to you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this gatherings, O Lord. We thank you for this time, for the main sermon, O Father. We thank you for thy words. We thank you for the brethren who are here, ready to hear your words, O Lord, today. We are asking, O God, for the Holy Spirit of promise that dwelleth in us, that He will help us to understand the words, that He will help us and enable us to be faithful unto you every day, and to guide us always, O God. And we thank you for all the blessings we have received from you, O Father. And we thank you for using me once again, being a child of blessings unto the church. In all these things, we thank you and we praise your name, in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Ako na kayo mabalik. When Jesus Christ was still in Galilee, if you remember previous time, he was stating that he will build his church upon him. He will build his church according to his will, according to his power, his plan, the plan of the Father, and then the gates of hell cannot prevail against it. And that is true. The gates of hell or the works of Satan cannot prevail against the works of God. Tandaan yan. Pwedeng mawala kayo, pwedeng mawala ang pastor, pero ang gawain ng Diyos ay magpapatuloy. Amen. Kasi gawain ng Diyos to eh.
Dito gawain namin. Dito gawain natin. Gawain to ng Diyos. This is His works. We are just ambassadors of Him to continue. Amen? Ganun yun. And the doctrine under the doctrine of Christology, the doctrine of ecclesiology, we do believe that the church is not a building in the Greek language, which is Koreakon, but the church from the Greek language is ecclesia. But we are not using ecclesia because we are not Greek. We are not Greeks. Sino bang Greek, taga-Greece dito? Wala namang dito. Kundi tayo yung mga Pinoy. Tayo yung mga pamok, sabi niya. Bira naman sabi ng pamok. Gwapo ngayong mga igurot, oh. Tingnan mo naman mga igurot. Di ba? Oh. Ganon. Grabe ito din. Francis Magalaw na kung makatira sa mga ilong natin, porkit matangos yung ilong niya, no? Tangos mo ilong niya, atin hindi. Basta nasagasaan lang ko ng piso niya. Oh. Nalapan. Pambira yan. Anyway. And then after that, we understand, brethren, that before that, Jesus Christ asked His disciples, ano bang masasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Anak ng tao ba? Son of man? I am. Kasi anak man ng tao si Jesus Christ. Alright? Tama. Kasi kung hindi po siya maging anak ng tao, paano po tayo tubusin? That's right. Oo. Ang tutubos sa tao, tao. Hindi yung ang tutubos ng tao ay hayop. Ay, mahirap yun, kapatid. O, di ba? Pareho lang sa sinabi yan na, Pastor, yung Biblia mo, sulat man lang ng yung tao daw yan. Sabi ko, pag makapagsalita, sulat daw lang ng tao yan, yung Bible mo. O naman, totoo naman talaga sulat to ng tao, pero hindi lang. Sulat ito ng tao. Alam naman, manok ang sumulat nito para maintindihan mo. Tao ang susulat nito para maunawaan din ng tao. Kasi para sa tao man to. Tama? So, alam niyo mga kapatid, when you're talking about the Son of Man, it is a title of Jesus Christ because He is human. Tama? A title of Him because He is human. And at the same time, a title of Him because He is God. The deity of the Lord Jesus Christ. In the Old Testament, it's already said by the prophet Daniel that he see that the Son of Man coming in the clouds. Sinong nire-refer na in the book of Revelation? Jesus Christ man. Wala may iba. Son of Man is also a title of Jesus Christ. A descriptive title of Him because He is humble. And lastly, it is Son of Man is a fulfillment of a prophecy. Amen. That was previous studies. Amen? Amen. Okay? Now, dito sa pagkataong ito, tapos na ang kanyang ministry sa Galilee. He is now going to the territory of the so-called Jews who are zealots. Andun si Cleopas, andun si Anas, mga eskriba at parisiyo. Andun ang sentro ng pag-aaral. In fact, andyan nga yung Hebrew University. Amen? So, patungo siya doon. But before going there, sabi niya dyan, from that time forth began Jesus show unto His disciples how that He must go unto Jerusalem. Kung paano siya pupunta doon sa Jerusalem, kung anong mangyayari sa Kanya, nandoon sa Jerusalem mga kapatid, dahil darating na ang tamang panahon para sa Kanya. At ang sabi niya, He will first suffer many things. Ano bang maging suffer in Jesus Christ? Malalaman natin. Andyan yung papaluin siya, andyan yung sampalin siya. Masakit kayo yung sampal. Oh. Bira, sampalin ka ng asawa mo. Fine. Oh. Kabilaan pa, oh. Pum. Pambihira. Pumpiang yun, ha. Sakit kaya yan.
Di ba may sumampal sa kanya si Pilato? Si Poncio Pilato? Si Poncio Pilato ang gobernador doon sa Judea. Si Antipas, si Herod Antipas sa Galilee at saka Perea. Si Philip doon sa Iturea at saka Trachonitis. Tatlo man na sila. Ngayon, sabi niya, he will suffer. From who? From the elders, from the Israelites, from the priests, from the scribes, from the Pharisees, and be killed. Papatayin siya mga kapatid doon sa krus. And at that time, mga kapatid, tamang-tama ko talaga na ang panahon sa panahon yan, the Roman Empire, the capital punishment of the Roman Empire is crucifixion. Because the Messiah should die in the tree, in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, that the Messiah should die and be hung on a tree. Kaya sa panahon ng Assyrian Empire, hindi dumating si Jesu Cristo eh. Sa panahon ng Babylonian, hindi din eh. Sa panahon ni Alexander the Great, hindi din eh. Dumating Roman Empire, tama. Bakit? Kasi ang Roman Empire, pako sa cross ang capital punishment nila. Iyan ang hinog na panahon ang pagdating ni Jesus Christ. Amen? Pero ang sabi niya, He will be raised again the third day. Alright? Mabuhay siya muli mula sa mga patay pagkatapos ng araw. Kita mo yan? Ngayon, kung itong mga mananampalataya na kinig sa kanya, sana maunawaan niya, lalo na si Pedro, sinabi yan doon sa scripture, sinabi yan doon sa manuscript at sa Old Testament, sa Isaiah chapter 53 verses 1 to 12. Talaga naman ito si Pedro, no? Alam mo si Pedro, ibang klase talaga siya. Siya ay isang hatapang hatao. Hindi hatapang. Sabi ko. Hatapang man siya tao. Ibang klase ko na siya. Parang si ano yan eh. Parang si Lapu-Lapu yan eh. Hatapang hatao. Oh. Hindi hatak mo. Mayroong scientist mga kapatid, nag-aral siya, inistudyuhan niya yung palaka, sabi niya sa palaka, talon. Okay, tumalon naman yung palaka. Sabi niya, sulat niya, ang palaka daw, pag pinatalon, talon naman talaga. Eh, ganun naman mga scientist, Brad, pag mag-aaral yan. Sabi niya, kuha siya ng gunting, Brad, kinupit niya isang paa. Putol, tatlo lang. Talon. Uy, tumalon pa rin. Okay pa rin. Pero hirap na. Sulat na naman siya. Ang palaka daw, kung natanggalan ng isang paa, tumatalon pa rin. Pero hirap na. Kuha ang gunting, oh. Pangalawa, pa. Talon. Tumalon pa rin kapatid. Ibang klase. Sama ka rin. Sulat. Botol na naman yung pangatlo. Talon pa rin. Sulat na naman niya. Oh, pero hirap na. Oh, hirap talaga. Last. Tingnan natin. Ito ang discovery ko. Talon. Hindi na makatalon. Bakit? Therefore, I conclude that the frog, when you will cut all the hands and the legs, become deaf. Kabingi pala. Kamira. Ganyan si Peter, kapatid. Sabi ko ni Peter, pagkasabi ni Jesus Christ, ito ang mangyari sa akin when I will go to Jerusalem. I will be suffering from the Israelites, from the council and the elders, from the scribes, and I will be suffering from them many things, from the priest. Bakit? On the first place, itong mga to, hindi naman ito naniwala kay Jesu Kristo eh. Hindi naman sila naniwala that Jesus Christ is Son of God, that Jesus Christ is the Messiah, that Jesus Christ is the Savior. Hindi naman sila naniwala eh. Bakit? It is already prophesied in the book of Isaiah chapter 53, verse 1. Anong sabi? Who shall believe on our report? Sino man niwala
sa mga sasabihin namin. Sinong maniniwala kay Jesucristo when the Lord Jesus Christ will be there and will be proclaimed, will be declared as the Messiah, the Son of God, the Son of David? Sinong maniniwala dyan? Bakit? Unto whom the arm of the Lord revealed. Arm is the symbol of salvation, the symbol of care of God unto them. Pero kanino ibibigay ito? Bakit? Kasi ang mga Israelites ay hindi naniwala sa Kanya. Therefore, I will go to the Gentiles. Tama? Amen. Ganon man nangyari. Katulad siya ng isang tanim. He will grow up before him as a tender plant. Kahit mahirap yung dinanas ni Jesucristo nung ipinanganak siya, mga kapatid. Kahit doon sa disyerto, doon na lang siya sa sabsaban ng mga tupa, mga kapatid. Doon na lang siya pinahiga doon siya pinanganak. Totoo lang. Sinong maniniwala dyan? Sabi ng mga Israelites, yun ba ang hari? King of the Jews. The Jews. Anong Jews? Orange Jews? Ang bihira. Ang mga Israelites, mga ganun ba? Ganun katigas ang puso ng mga kapatid. Yan ba? Sa sabsaban ni pananganak. Kapobre naman yan. Bakit? Pobre naman talaga eh. A root out of a dry ground. No form. Walang forma. Hindi pogi katulad natin. Iyo. Yan. Klase. Tapos, may pira pa. Iyo. Piyali mo yan eh. Okay? Diba? Mga kapatid. Pag nakita mo si Jesucristo, wala yung beauty. Talaga naman. Beauty pas Beauty Gonzales. Ganda pa. Mayaman na pangasawa. May edad na. Walang beauty si Jesucristo that you must desire Him. Bakit? Pananampalataya pinag-usapan eh. Hindi naman outside appearance eh. Outside appearance bang pinag-usapan? Pag humarap si Jesucristo sa inyo, outside appearance ba ang pinag-usapan? Hindi naman eh. Baka ang tingin ninyo, si Jesucristo is like unto alas 3 o'clock habit, ang gagwapo niya, haba ng buhok, ganito, ganyan. Tapos blue eyes. Ang haba ng balaba, talagang pag nakita mo siya, talagang malalaman mo na si Jesucristo ba to? Naku po, hindi. Hindi mali-mali yung pinakita nila. Hindi po ganyan ang itsura ni Jesucristo. Ang average na itsura ng mga karpintero, makita mo gusgusin. Saan ka makahiranap ng karpintero na medyo, Brad, anong trabaho mo? Pastor, karpintero ako dito. Paano ka nag-karpintero? Nung umuwi ako ng bakasyon, siyempre pag umuwi kayo ng bakasyon, alam na. Para kayong fluorescent ang kulay. Ibang klase talaga pag umuwi ka sa Pilipinas, isang araw lang, malaman ng isang linggo, pabalik ka na sa dati mong kulay na mangyan doon sa kuan. Kining Pilipinas, babaga ba? Sabihin mo doon, hiram na kaputian lang yan mayroon sa'yo, Pastor. Bakit? Tingnan mo kulay mo yan, kayo manggi ka na. Pagdating ko doon, sabi ko doon sa kining palengke doon sa pumunta pa ako doon, nakasombrero pa ako ng ganyan, parang galing bukid ba? Ganun-ganun ako, tapos nakasando ako. So, pumikinang. Pabili ako ng garab, yung garab ba, yung pang yung pang damo. Karet nga, ganun. Ay ko, sige. Sabi ba naman ng nagtitinda, Sir, ano bang tatrabahoin mo? Ano bang tatrabahoin ko? Ikaw. Tawa ko eh. Siyempre, tatrabahoin ko yung mga damo doon sa mga ganun man ang trabaho ko. Sabi ko, loko mo ako kasi rin, hindi naman ganyan ang kulay ng mga sabi ko, bakit? Ang kinis ang kutis mo eh. Opisina ka ng trabaho, no? Sabi ko, hindi. Grabe ka naman. Ano ba? Magbinta ka ba o hindi? Bibili ako. Sabi niya, Sir, ako bilahan mo lang ako. Sir, wag lang sa kanya. Sabi ko, napabili pa ako. Hindi kailang dalawa. So, bumili ako. Kapatid, alam niyo si Jesucristo, ang average kulay ng karpintero, because he is a son of a carpenter, hindi po yung katulad ng 3 o'clock habit, ang gwapo-gwapo. Nagreklamo na nga yan eh. Sabi nga nila
Ayaw mo akong samba. Bakit niyo ako sinasamba? May picture dyan, may figurine dyan. Ito, ang ganda pang pagkaano. Ako yan, actor lang po ako, binayaran ako dyan. Kita mo? May mali, no? May mali yata. Klaro. Si Jesus Christ, nung sabi niya, doon sa Matthew chapter 27, parang sinabi lang niya kung ano ang propesya about Him in Isaiah chapter 53. He is not predicting what will happen to him. He knows already of what will happen, what will be happening to him. It is already in Isaiah chapter 53 verses 1 to 12. Kung anong klaseng aabutin niya, kung papaano siya mangyayari, anong gagawin sa kanya pagdating ng panahon. 700 years ago, before he came, prophecy of Prophet Isaiah, sinabi na doon, na ito ang mangyayari kay Jesucristo. Ito ang sasapitin ni Jesucristo. And verse 3, anong sabi dyan? He is despised, and that is correct. He was despised. Many things nga ang abutin niya, di ba? He is despised and rejected of men, and a man of sorrows and acquainted with grief. Ang kanyang pagkikilala, kundi pananangis na lamang, kahirapan ang dadaanin niya. And we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteem him not. Ganon ang mga tao eh. Minsan, mga mananampalataya eh, minsan, taken for granted lang pananampalataya nila eh. Ang pagsimba nila eh, ritual na lang eh. Wala na sa puso eh, mayroong ganun eh. Oh, that is the meaning of we are esteeming the Lord Jesus Christ not. Surely, anong ginawa ni Jesucristo? He borne our griefs. Pasan-pasan niya. At ang simbolo doon, yung cross na yun. He carried our sorrows. Yet, we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Oh, di ba? He was afflicted for us, for our salvation. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. Ang mga latay, mga kapatid, para sa kapayapaan natin, para sa against the Lord, mga kapatid. Kairin niya. At sa mga latay, sa mga stripes, yung chastisement, pagpapalo. Ang stripes, yung mga stripes dito ba, hinahampas ka. Mga latay, doon tayo gumaling, mga kapatid. Kaya nga sabi, the suffering of the Lord Jesus Christ is our salvation. And that's correct. Amen. Katulad tayo ng mga tupa na ligaw. May awitin dyan, tupang ligaw, di ba? Tupang ligaw. Katulad tayo ng mga tupang ligaw, kanya-kanya tayong pumupunta kung saan-saan, parang pusang galagot. Ganun. We are turning our faces to our own way, mga selfish, gano'n. Oh, hindi natin alam na ang Diyos, He laid on Him all our kasalanan. Nandun sa balikat niya. At ang bayad nun, pako sa cross. Kaya, yung pinako sa cross, kapatid, si Jesus Christ, dalawa ang pinako doon, ikaw at saka siya. Kita mo yan? And you are coming unto the church like a ritual ng parang mga nasa taong bundok na nagre-ritual na lamang. Pupunta dito, pag narinig dito preaching, lapos kabila, ganito, ganyan. Oh, ganyan ba tayo mga kapatid? So, he was oppressed, he was afflicted, yet he opened not his mouth. Bakit? Para siyang tupa. Alam niyo yung tupa, ganun yan eh. Pag kinatay niyo yung tupa, naku po, hindi mo marinig yung boses niya umiyak. Pero makita mo mukhang mata niya, lumuluha. Bakit? Alam niya sa feeling niya na dadalhin talaga siya kakatayin. Kita mo na pag sinishare, tinatanggal yung mga balahibo niya. Pag hawakan nga lang pa, alam na niya eh. Gagano na lang siya eh. Oh. Kasi alam niya eh. Pero yung kambing, subukan yung kambing, ganunin niyo. Di ba kay abot kabilang barangay yung lalo naman baboy. Oh. Doon sa amin, payabangan eh.
Ilan katayan mo yung kapitan? Akin, 5. Klaseng baboy na ba? Sabi ko pa, 5 baboy daw. Atin, kailan natin? 2? Isa lang yan dyan ah. Hindi, 2. Natin. Ang gawin natin yan, hampasin natin ang baboy, iyak! Magkatapos, tumbayan, magkatapos. Tayo mo ulit, tatahimik yan. Pag after 10 minutes, yun, nakatayin mo talaga. Marinig man ang kapag, 2 ang kinatay nilo. Nik mo, sabi ko, hindi ba para madugas yun? Ang yabang kasi nila eh. Yung mga kapitbahay natin yabang. Ako pa, yayabangan niyo ako! Ha! Mga abroad ang anak ko! Klase. Ayos, payabangan pala dito. Oo. Huwag niyo gawin yung mga kapatid ha. Baka sabihin niyo, Pastor, uuwi na ako. Ano yun? Piyesta sa amin. Magkatay ako. Huwag niyo gawin yan kapatid. Baka sabihin ng pastor, nagkatay ng baboy, ang piyesta oh. Pumunta pa sa church ng huwag niyo gawin yun ha. So, alam natin mga kapatid, ang sinabi ni Jesucristo doon sa book of Matthew chapter 16, and He said, kung anong mangyari sa Kanya, He will be suffering many things of the elders and the chief priests and scribes and be killed and raised again the 3rd day. Yon ang kagandahan. Nung marinig na ni, yung sabi kanina, talo. Yung narinig na ni Peter na, ganon para ha? Siyempre, mangingisda si Pedro eh. Di ba, pag mangingisda ka, mayroon kang itak na ganon. Ganyan lang yan. Kasi mangingisda din ako, alam ko, seaman ako eh. So, may itak ako na ganyan kataas. Ganyan lang. Pero double break, parang ganun ba? Kasi pag ano mo sa dagat, may pating dyan eh. Mahirap na. Tapos may panak ka. Parang ganun lang. Pag mangingisda ka pa din, pag gumanon ka sa tubig, gaganon lang yan eh. Hindi talaga iba talaga pag nasa lupa ka, iba pag kumilos na may kutsilyo ka. Sabi ni Peter, hindi. Anong mangyari sa'yo? Lord. Sabi ba naman, no? Ganon mangyari sa'yo? You will suffer many things dito sa mga to. Sabi niya? Yan, sabi niya, di ba? Malayo mangyari sa'yo yan, Lord. Andito ako. Iba talaga si Pedro. Tapang talaga, no? Hindi. Haharangan ko yan. Ito. Kung lagyan natin ng istorya ba, siya pastor, talaga mahilig gumawa ng istorya eh. Ganun na. Ano ako, mga kapatid, yung, ano ba yung tawag niya na writer ka, pero napunta ka sa ibang kurso. Sabi niya, malayo mangyari sa iyo yan, Lord. Hindi kita pababayaan. Para bang pastor, malayo mangyari sa iyo. Pag nahuli ka, ako ang harap sa mutawa. Parang ganun ba? Pero nung nagkahulihan na, mapi malo, hada, maggali, hada. Mahirap maggali ng tingin sa akin, you know? Mahirap sa maggali, man. Kinunasin. Mahirap na yung paggaganyan, no? Mayroon ba ganyan, kapatid? Hindi pwede. Andito ako, tutuliin natin yung mga yan. Pagdating na sa problema, takbo na una pa eh. Yan ang problema. Ito si Pedro, ganun siya eh. Malayong mangyari sa inyo yan, Lord! Tapang na. Pag hiwain natin ang mga tainga ng mga yan. Hindi ba tainga ang nahiwa niya? Ganun. So, mga kapatid, alam niyo, kinakailangan na si Jesucristo ay mamatay, may libing, at mabuhay namang muli para sa ating kaligtasan. Kailangan yon. Si Satanas, gustong pigilan yan. Gustong pigilan ni Satanas ang plano ng Diyos na maligtas ang tao. So therefore, mga kapatid, si Pedro, nung sinabi niya na Lord, malayong mangyari sa iyo, hindi pa pwede. Haharangan ko sila. Andito yung dalawang panukot yung parang Wolverine to eh. Patay ito sila pag lumapit. Hindi yun. Bakit mo harangan yan? Bakit mo pigilan ang mangyayari sa kaligtasan, ha? Kaya ang sabi ni Jesucristo,
Get thee behind me, Satan. Kasi si Satanas, kapatid, gusto niyang pumutol, gusto niyang sumira, mga kapatid, para hindi ka maligtas. Amen. Ang ibig sabihin pala, pag may mga mananampalataya na kumukontra sa plano ng iglesia, mga mananampalataya na laging kumukontra sa pastor, mga mananampalataya na ayaw sumuporta sa pastor, mga mananampalataya na ayaw sumuporta sa iglesia, katulad ng plano nating mission, influenced by Satan yan. Pero mo, pigilin mo ang may maligtas doon. Pigilan mo. Paglagarga ng barko, yari ka ngayon, pastor. Yung mission mo na yan, tanggalin ko yung suporta ko this month. Tingnan natin. Di ba kami wala ng gasolina yung barko mo rin? Hinto sa laot yan. Parang lifeline yan. Alam mo yung lifeline? Ha? Pagka ganyan ang gagawin natin, kapatid, wala tayong pinagkaiba ni Pedro. Mananampalataya mas Pedro. Hindi lang niya naunawaan, kapatid. Hindi niya naunawaan. Ligtas siya. No question. Oh, hindi niya naunawaan ang plano ng Diyos. Get behind me, Satan. Get thee behind me. Thou art an offense unto me. Kumontra ka sa plano ko. For thou savourest not the things that be of God. Hindi mo ginusto, hindi good taste sa iyo ang mga bagay sa Diyos. Pero yung kagustuhan ng tao, yun ang ginagawa mo. Ang mananampalataya ganyan minsan. Ang ginagawa niya, nagiging selfish siya. Ang ginagawa ng isang mananampalataya minsan sa harapan ng Panginoon, kung ano ang sabores para sa Panginoon, yung mabangong masamyo, yung mabangong halimuyak na amoy, na isang bagay na binigay mo para sa misyon, para sa tithes and offering, pag ibigay mo sa Panginoon, mabango sa Kanya yan. Pero ang ginawa mo, naging selfish ka. That is of men. Nakuha ninyo yung ibig ko sabihin, mga kapatid? This is how is all about Christianity is. Tama? Oroy, kung hindi namatay si Hesukristo, hindi nalibing, hindi nabuhay muli, anong mangyayari sa ating pananampalataya, kapatid? Brad, 1 Corinthians 15, verse 1 Corinthians chapter 15, verse 12. Now, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection? Kapatid, kinakailangan may resurrection, may pagkabuhay muli si Hesukristo. Ngayon kung sasabihin mo walang pagkabuhay muli, pigilin mo, katulad ni Satanas, katulad ni Pedro, pigilan yung pagkamatay ni Kristo doon sa cross. Ha? Ano mangyayari? If there's no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Hindi siya namatay, hindi siya mabuhay muli. Ngayon, sa verse 14, and if Christ be not risen, kung hindi nabuhay muli si Jesucristo, anong mangyayari sa atin, be? Anong pakinabang ng pagpipreach ko dito kung si Jesucristo hindi nabuhay muli? It is vain. Useless. At ang pananampalataya ng bawat isa natin, also useless. Tapos pigilin ni Pedro kung anong mangyayari kay Jesucristo. Pigilin mo ang sarili mo, huwag sumuporta sa bagay para sa Diyos. Ha? What do you want? Tell me. What do you want? Ang mangyayari sa atin, we are found false witnesses of God. False witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised up not, if so be that the dead rise not, Baba Brad. For if the dead rise not, then is Christ not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins.
Under the dominance of sins, patay kapatid, kung si Kristo ay hindi na buhay muli. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Yun ang namatay sa panahon ni Kristo or bago kay Kristo, namatay sila. Sigurado, impyerno sila patungo mga kapatid kung si Kristo hindi namatay at nabuhay ng muli. If in this life only we have hope. Kung ang ating pag-asa si Kristo lamang. Ngayon, kung hindi siya namatay, nabuhay muli, anong mangyari sa atin? We are most miserable tao sa mundo. Pero salamat sa Panginoon, siya ay namatay, nabuhay namang muli para sa ating kaligtasan. Tapos pipigilin mo? Pipigilin ni Satanas? Pipigilin ni Pedro? Ang salvation, mga kapatid, hindi mo pwedeng pigilan. Ang kaligtasan, hindi mo pwedeng pigilan. Plano na ng Diyos yan. Ang magagawa ni Satanas sa buhay ng bawat isa, tutoksohin ka. Ito talaga. Minsan, ganun talaga eh. Tutoksohin ka para magkamali ka. Tutoksohin ka ni Satanas para magkamali ka, magkasala ka. Yan na lang magawa niya. Kaya dapat lamang na palagi tayong magsimba. Palagi tayong matuto sa mga preaching natin. Paragi tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon para tayo'y tumibay man ang ating mga tuhod nga, mga kapatid. Oo. Sakit na rin ng tuhod ko, Pastor. Paano-ano ka rin tuhod dyan? Tingnan natin, maglaro ka ng basketball dyan. Tingnan natin, 3 ikot, diba bukas, mahirapan kang maglakad. Sakit ng tuhod ko, kapatid. Wala na siguro litid to. Oo. Kakain ng munggo. Bihira. Pero huwag na tayong bumili ng munggo na ano ba? Na kining yung hopya ba ng munggo na ano ba pambihira. Talaga masarap din kasi eh. Hopya, munggo flavor. Kasarap. Kaya pagkatapos, ganun-ganun na ako. Wala na. Talaga. Iba na talaga ang tuhod. Balik tayo ng mga kapatid. So, naunawaan ninyo ang ministry ni Satanas. Naunawaan ninyo ang ministry ni Apostle Peter. Pambihis. Apostle Peter talaga, oh. Pero mabuka man yan. Ang kagandahan ng ni Pedro, mga kapatid, nagsisisi din siya pagkatapos. Nagsisisi din siya. Oh. Lord, hindi kita iwan. Pag mayroon kang kalaban, pipigilan ko. Ganun mga ambog magsalita. Lalo na makainom na. Tako, klaro kayo na pastor. Andoon na, sabi ng bata, di ba kasama ka ni Hesus Kristo? Hindi ko kilala yan! Hindi ko kilala yan! Ganon agad siya eh. Sunod doon, ganon-ganon siya kay malamig na eh. Ganon-ganon. Yung sumali siya doon, tumitingin-tingin na. Si Kristo, si Jesus Christ nandoon na sa kurso. Dinadalan. Paano na? May sinabi ako na ipaglaban ko siya, pero napabahag ng buntot ko. Marami sila eh. Siyempre ba naman mga kapatid, Roman Empire ng mga, di ba, mga soldiers ng Roman Empire, legion pa. O anong panlaban mo ba? Mangingisda ka lang, hawak mo, lambat. Anong panglaban mo dyan? Yung butete na nakuha mo doon sa dagat. Pambihira ka. Wala kang panglaban dyan. Oo, hindi ka pa sundalo. Sundalo ka ng mga isda. Oo. So anong nangyari sa kanya? May nagsabi siya, "Hoy, taga-Galilean ka eh." Oo, para bang sinabi, "Hoy, Bisaya ka eh. Tinan mong tono ng salita mo, Bisaya. Kasama ka niya, no?" Ay, hindi oy, di man ko Bisaya. Nag-Bisaya ka talaga. Pamira ka talaga, Bisaya. Ang tigas ng Bisaya Tagalog mo eh. Oo. Di ba alam ninyo ang mga Bisaya pag Tagalog? Di ba, pag napunta ng Manila kasi, minsan yan, sabihin yan, pumuti na si sister, ganito, ganyan na, kasi Manila ka eh. Nawasa eh, probinsya eh. Iba talaga, init eh. Itim ka talaga eh, prakita ka eh. Pagdating doon sa probinsya uli, wow. Ano yan? Pagtingin, hindi mo nakilala, hindi mo na alam yan. Di ba Bisaya ka? Ano nga yan? Sabi niya, alimasag. Yan, Tagalog man, alimasag man talaga. Kasag man sa Bisaya, Brad. Sabi niya, ay, alimasag pala yan. Pag ganyan eh, kinagatag ba? Ay, kasag man din na. O, din, klaro. Ikaw pag di pa Tagalog ka dyan, yun, pag halata namang Tagalog mo napakatigas. Oo.
Yung mga taga Manila nga, pag narinig kami sa sasakyan magsalita, ano na ang mga Bisaya, oh! Sabi ko, mamira. Mamira. Sabi ko, may nagalitan sa mga Tagalog. Tagalog lang tayo. Pero halata talaga eh. Tigas talaga eh, kahit anong gawin eh. Hindi mo pwedeng, yung Tagalog talaga ba na ano ba? Paano kaya matuto ng Tagalog, no? Na hindi ka mahalatang Bisaya? Oo. Pag English lang tayo, Brad. Anyway, so anong nangyari kay Jesus Christ? So, walang magawa si Pedro. Tinamaan din siya. Sabi na, pahiya ako dito. Di ba sabi nga, ay, bago pa gawin mo yan, kung ganitong oras, tigtilaok na yung manok, ipagkanulo mo na ako na 3 beses. Hindi niya alam. Nangyari nga naman, naalala niya na. Yan ang mahirap. Kapatid, mga kapatid, brethren, when we follow the Lord, Jesus Christ, do not stop, ha? Do not gaya-gaya kay Pedro. Okay? Do not gaya-gaya. Saan ko ba narinig yung gaya-gaya na yan? Gaya-gaya. Gaya-gaya, putumaya. Sumubi siguro yun. Mga kapatid, ganito ang paglilingkod natin sa Panginoon. In verse 25, what is the requirements when you are serving the Lord? For whosoever will save his life shall lose it. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Yung tao, ganito na lang, paikliin natin. Yung direct to the point, ganito ibig sabihin yan. Kung sino yung mga selfish sa harapan ng Diyos, mawawalan yan. Tandaan niyo. Yung mga mararamot sa harapan ng Diyos, sa gawain ng Diyos, yan ang mawawalan. It might be his health, money, work, and the very worst is his life. Believe me, for the word's sake. Pero ang tapat na maglilingkod, for whosoever will lose his life for my sake shall find it. Ang tapat na naglilingkod kay Jesus Christ, kahit dumanas ng mga problema yan, he is losing of what he have. Ganun yan eh. If you are serving the Lord, you are losing. You are losing friend, number 1. You are losing your family. Bakit? Galit sa iyo yan eh. Oh, I'm telling you, if you lose many things because of your faithfulness unto God, unto the Lord Jesus Christ, brethren, blessings yan. At the end, blessings yan. You will not lose in the long run. Why? Because you will gain spiritual things. And when you follow the Lord Jesus Christ, sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Do you believe in that principle? That is the very clear principle of God. Kung unahin mo ang Diyos, all these things shall be added unto you. Amen. Tapat ka sa paglilingkod, tapat ka sa misyon, tapat ka sa pagbibigay, you will not lose it. You will be blessed. You will gain in the Lord. Amen? And then, balik tayo sa 16 ba? Balik tayo doon sa ating pag-aaral. Kunti na lang. And then, doon sa verse 26, ano ang pakinabang ng isang tao? Makamit man niya ang buong mundo, yet he is losing his soul. Ano daw ang pakinabang niya? Or ano ba ang in exchange? Ano ba ang exchange sa Tagalog? Ano ba balik? Ano ba ang balik na sa inyo? Sa iyong kaluluwa. Ano bang value ng iyong kaluluwa, kapatid? Pastor, ang value ng aking kaluluwa ay 5 real. Bakit, kapatid? Kasi 5 real lang yung offering ko eh. Bakit? May angal ka, Pastor? Laki na sulo ko. Dalawa pa nga. Ano ngayon kung 5 real lang yung bigay ko sa'yo? Sa gawain. Kasi baka may kakainin mo eh.
Bihira. Inakusahan mo pa akong kainin ko. Anong value ng kaluluwa natin? Bawat isa sa atin, anong value ng kaluluwa natin? Ang value ng kaluluwa mo doon pagkain sa labas. Ang value ng kaluluwa mo ay doon mga kape sa labas. Shawarma sa labas, whatsoever. Doon sa sarap inasal, mang inasal, aling inasal, kandami ng mga aling inasal dyan. Kung ano-ano na lang. Oo. Mang inasal, aling inasal, sarap inasal, grill inasal, sikat talaga. Anong value ng kaluluwa mo? Anong value? Kapatid, ang value ng ating kaluluwa dapat nasa paglilingkod sa Panginoon. Yung tapat ka, yan ang value ng iyong kaluluwa. Di bali na pastor, mawalan ako ng 5 shawarma this month. Basta suporta gud ako sa mission. Bahala na. Magtiis na lang ako. Ang gagawin ko na lang Quaker oats sa umaga, pastor. Sister, tabawa ka ha? Bakit siguro ng ano ka no? Quaker oats ka no? Pastor, bahala na. Basta magsuporta gud ako. 20 real na naman to. 30 real na naman to. Okay na to, pastor? Okay, step. Ano ba? Kanyan, brad. Yan ba ang utos ng puso mo? Utos ni Mrs. to eh. Pag magbigay ka ng 100, may tingnan natin. Outside, di ko lang po ka talaga. Ipangbili natin na ng yagwan. Brad, yung yagwan, pag buhok ba? Umitim dito, Brad. Nagalit si Sister yung Katrina. Sumabit kasi nalagyan natin ng itim doon sa ano, sa kinikuan. O washing machine. Ikaw ba nung ako? Dalawa na lang tayo eh. Diyan na ako sa misa eh. Ako siguro. Mira, sorry brother Erica. Bigyan mo lang sa kat-kat. Kapatid, what is the value of your soul? Pastor, ang value ng aking soul ay kalahati ng Pilipinas. Ayos ka. Kumusta naman pagbibigay mo sa Panginoon? Mayroon bang ganun, Pastor? Ano ba yan? Hindi ko maintindihan yan eh. Ituro mo muna sa akin ang doctrine of tithes and offering. Bihira talaga. Mahirap, no? Oo. May ROI ba, Pastor? Return of investment. Technical na to business na itong pinag-usapan to Ganon ba, no? Ano ba, Pastor? Franchise ba yan? Or networking? Naku, baka may members networking dito, ha? Yung networking ba? May downline pa eh. M Global. Bihira. May isang kapatid lumapit sa akin, Pastor. Pamembro ka. Ano ba yun? Kape. Kapatid, mayroon akong kape. Networking, you know? Kapatid, what is the thing that can be exchanged for your soul? Ano ba? Ano ba talaga? Kapatid, simple lang ha. Our faithfulness unto God. That is the best thing that we can do in exchange of our soul. Because the exchange of our soul is the death of the Lord Jesus Christ. He died, and He was buried and resurrected after 3 days, brethren. In fact, ang sabi dyan ni Jesus Christ, for the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels, and then He shall reward. Kasarap naman pala na maglingkod ka sa Panginoon. There is a reward, brethren. 5 crowns nga yan. Mayroon pang ibang klaseng mga rewards. May mga consolation pa nga yan. Dami talaga mga kapatid. Oo. Kaya sabi ni John, tingnan nyo, sabi niya sa mga apostol, tingnan nyo. And I'm saying unto you, mayroong tumayo dito na hindi makatikim ng kamatayan hanggang sa pagbalik ng Panginoon sa kanyang kaharian. So, siguro, Pedro, sino kaya yan? Sino kaya? Ikaw? 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 Pagtingin niya siguro, si Judas to mahirap to. Mahirap. Kapatid, kung sino yung nakatayo na hindi makatikim ng kamatayan, next week malaman niyo. Gusto niyo malaman? Kung sino? Next week malaman. Simba kayo po. Amen? Kasi sabi niya, mayroon katayo dito, hindi makatikim ng kamatayan hanggang sa pagbalik ng Diyos.
Siguro kung tayo yun nandun ko. Sino ba din? Ewan. Baka siya. Ambot. Wala. Oo. Yan. So gusto niya talaga malaman ha? Kasi din. Next week. Ang kasagutan. Let's start. Let's stand and let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. We thank you for the preaching today. We thank you for your mercy unto us. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong habag. Salamat po, O Diyos, sa iyong sovereign power, O God, over us. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapalag pinagkaloob sa amin. Today, we thank you and we are praying, O Lord, na sa aming patuloy na paglilingkod sa inyo, gabayan niyo po ang bawat isa, gabay niyo po kami. Mga kapatid na nandito, bless them, O God, bless them. Bless them for thy name's sake, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, protection, their families, our families, and ingatan niyo po kami, O Diyos. Huwag niyo po kami pabayaan, Panginoon. And all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Be the glory, great things, and then, amen.